Great day po. Bali, pakita ko lang po kung paano umu-order po sa app natin. So, ngayon po nasa frame po tayo ng user app, store app, at saka yung pangatlong frame po is yung delivery app. So, itong first frame po, ito yung user app. Pakita ko po kung paano po umorder po dito sa app. So, sa ngayon nakapaglagay na po ako ng isang store at saka demo items. Yan, naglagay na rin ako category. So, try natin umorder po. For example, itong Tony's Mild Chili Powder. View cart. Proceed checkout. So, medyo papabilisin ko lang po yung process. So, meron po tayong home delivery. Ayan, meron din takeaway. So, ang base delivery charge natin is 40 pesos po. Yun yung sinetap ko. So, automatic lumalabas po yung pagka may nakasave na po tayong delivery location. Pero pwede tayong maglagay ng bago in case na gusto natin ipa-deliver sa ibang location. For example, sa bahay ng mga magulang natin, for example, or lola. Ayan, tapos pick location nyo lang po kung saan. Kunyari, dito po sila nakatira. Ayan. And then, lola, ayan, buyer test, ayan, and then save location. Yan. So, na-add ko na po yung bagong address ni Lola. Select ko lang po yan. For new location po. Ayan. Ayan. So, bahay ni Lola po. Ito. Ayan. Ayan. So, may takeaway din tayo. Parang pick up po yan. So, lagay natin street number natin. Kunyari, sample lang po. Ayan. Tapos, kung may delivery instruction tayo, may mga set of delivery instruction tayo dito na customizable naman po sa admin panel. So, for example, gusto ko sa front door. So, yan. Yan. Pwede tayo mag-set ng schedule. For example, tomorrow, ng 3:20 PM. Yan, schedule. Yan. Tapos, kung may voucher po, pwede tayo maglagay ng promo voucher. Payment method, meron po tayong cash on delivery. Meron tayong pay via wallet. So, kung may laman yung wallet natin, pwede po tayong magbayad via wallet. So, wala kasing laman yung wallet, cash on delivery tayo. Tapos may offline payment din po tayo. So, explain ko na lang po siya further, tsaka yung online payment. So, ayan, pwede tayong maglagay ng note kung may note tayo, and then confirm order. So, once na okay na po yung order natin, ayan, back to home tayo, makikita natin yung order transaction po dito, status. So, pending pa po yan. So, ayan, nag-notification na po sa cellphone ko na may pumasok pong delivery. Ayan. Ayan, may order po is ready for delivery. So, refresh lang po tayo. Ayan. So, ito po yung in-order ko galing sa user app po natin. So, i-accept po dapat yan ni store kasi kailangan si store mag-accept para malaman kung available yung item. So, pag available yung item, swipe to confirm order. Yan. Ibig sabihin, na-confirm na yung order na meron. Yan. So, ngayon, pagka na-pack na, naayos na, so, check natin yung order status pala. So, ayan. Yung order status ko confirm. Pwede natin i-track din yung order. So, wala pang rider. So, i-assign natin pa sa rider yan. So, once na okay na, swipe to process. Ibig sabihin, okay na yung item, pinaprocess na. Yan. Processing time siguro mga 2 hours, 120 minutes. Yan. So, once na okay na yan, nasa processing na siya. Sunod po dyan, pwede na siyang i-hand dun sa rider. So, wala pang na-assign na rider. Ngayon, sa admin natin, madedetect po natin yung order na yan. So, ito yung order. View natin. So, tayo mag-assign sa admin ng rider na available. So, ngayon, may rider tayo dito sa location natin. Ayan, ito yung itsura niya, yung parang orange. So, assign lang natin. Automatic, ma-assign yan dun sa rider app. So, check natin yung rider app natin. Ayan, may notice tayo dito. Order assigned. Check natin, refresh. So, yan, may na-assign sa atin, detail. Yan, order is preparing pa. Once na nilagay ito sa handover, ibig sabihin, hinandover na sa rider yung item.
So, yan. So, ngayon sa rider, swipe to pick up order na. Pwede ko na i-pick up yung order dun sa store. So, dito sa store, mawawala na sa kanya yung power para magkaroon ng swipe dito. So, nasa rider na yon. So, once na dumating si rider sa location, sa swipe niya lang uli. Ayan. Take picture nung tapos complete delivery. Ayan. Okay. So, ngayon, meron siyang 39 pesos na kinita sa atin. So, 175 pesos yung kailangan niyang ibalik. Kasi yung total transaction is magkano ba yan? 175 yan. 175, ma-minus natin yung kita niyan 39 pesos. So, yung total na mapupunta sa atin is around 150. Yan. So, may commission pa may commission pa tayo. Mga nasa 100 na lang yan makukuha. May commission pa si admin. Yeah. So, ganun lang yung process nung kung paano na-accept or na-deliver yung So, siguro sa further sa live na lang natin gawin yung ibang most detailed transactions or paano yung process.